Sa akin pong naunawaan, dahil si Jesus Christ ay dalawa naman ang katangian niya, tao at Diyos. So, ang tinutukoy dito yung bilang pagkatao ni Jesus Christ, no? Nung siya ay naging tao, so kailangan dahil nagbilang tao, magpapasakop talaga siya sa Diyos, no? Naging tao siya eh, so naging kagaya natin, no? Flesh. So, magpapasakop yung bilang pagkatao niya. Dalawa kasi ang ano niya, mga kaibigan eh. Hindi ako nagdududa kung sino si Jesus Christ. Para sa akin po, siya po ang aking tagapagligtas, siya po ang aking Panginoon, siya po ang aking Diyos. Dahil I am under sa Kanya, siyang nagligtas talaga sa akin. At sabi sa Old Testament na ang Diyos ang tagapagligtas. At masasabi ko na niligtas talaga ni Jesus Christ ang kaluluwa ko mula sa kadiliman. Kaya ito, nabuhay muli, no? Nabuhay muli. I was dead because of my sins, but I'm alive now because Jesus is saved me. He saved my soul. So, continue po ang pagbasa ko. Verse 28. 26. At ang huling kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Sinasabi sa kasulatan na ang lahat ng bagay ay ipinasakop ng Diyos kay Kristo. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, hindi nangangahulugan na kasama dito ang Diyos na siyang nagpasakop ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. At kung ang lahat ay naipasakop na sa kapangyarihan ni Kristo, maging si Kristo ay magpapasakop sa Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan upang ang Diyos ang siyang maghari sa lahat. May mga taong nagpapabautismo para sa mga namatay. Ano ang halaga ng ginagawa nila kung hindi naman muling mabubuhay ang mga patay? Okay, ulitin ko pong basahin ha. 1 Corinto chapter 15 verse 29. May mga taong nagpapabautismo para sa mga namatay. Sa pagkakauna ko dito, hindi ito namatay physically. Ano ang halaga ng ginagawa nila kung hindi naman muling mabubuhay ang mga patay? Patay ito sa spiritual po. Dahil ang tao ay makasalanan, yung espiritu niya ang patay. So kailangan yung espiritu niya na nasa loob ng kanyang katawan ay mabubuhay muli. Na yun nga, pag nabuhay muli, nagpapasakop na kay Kristo, baga magiging anak na ng Diyos, matatawag na anak ng Diyos. Hindi po ito namatay sa physical na kamatayan po, spiritual po ito. Gaya tao nga siya pero patay, spiritual dead. Yung spirito po, hindi pa born again in spirit. Yun, meron itong connection doon sa Juan chapter 3 na yung tungkol po kay Nicodemus na nagtanong siya kung paano paano ipanganak muli ang tao. Babalik ba muli daw sa tiyan ng nanay? Merong kaugnayan ito mga kapatiran ko, mga kaibigan ko kay Kristo. At sabi dito,
At bakit pa namin inilalagay ang aming mga sarili sa panganib oras-oras? Araw-araw akong nasa bingit ng kamatayan, mga kapatid, at kung paanong totoo na ipinagmamalaki ko kayo sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Diba? Hindi tayo, kung tao man si Jesus Christ, hindi pa rin natin siya ka-level. Kasi siya ang taong walang kasalanan. So, ayon sa Biblia, ang Diyos lang ang hindi nagkakasala. So, yung mga message na ganun, ibig sabihin si Jesus Christ ay hindi karaniwang tao. And then, sabi dito, araw-araw akong nasa bingit ng kamatayan, mga kapatid, at kung paanong totoo na ipinagmamalaki ko kayo sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Totoo rin ang sinasabi kong ito. Nahihirapan ako dito sa Efeso dahil ang mga kumakalaban sa akin ay tulad ng mababangis na hayop. Kung ang paghihirap kong ito'y para lang sa kapakanan ng tao sa buhay na ito, ano ang kabuluhan nito? Kung totoong hindi na mabubuhay ang mga patay, mabuti pang sundin na lang natin ang kasabihang kumain tayo't uminom dahil baka bukas mamamatay na tayo. So, mayroon talagang mayroong pagkabuhay muli. At pag tayo ay nabuhay muli, syempre sa another world, pag namatay na talaga tayo physically, ang ating spirit-wise buhay pa rin. Dahil kasama na natin si Jesus Christ, no, doon sa kaharian ng Ama. Huwag kayong palilinlang sa kasabihang iyan. Sa halip ito ang inyong paniwalaan. Ang masasamang kasamay nakakasira ng mabuting ugali. Magpakatino kayo at talikuran nyo na ang kasalanan. Sinasabi ko ito upang mahiya kayo sa inyong sarili dahil may ilan sa inyo na mali ang pagkakakilala sa Diyos. Ayan po, no? Sabi dito, magpakatino kayo at talikuran nyo na ang kasalanan. Sinasabi ko ito upang mahiya kayo sa inyong sarili. Sa ating pong sarili, examinin po natin kung meron ba tayong hiya pag gumawa tayo ng kasalanan. Meron nagigilty ba tayo or nahihiya ba tayo sa Panginoon? Ano-ano ba yung mga kasalanan, di ba? Kung atin pong balikan yung 10 Commandments, hindi lang natin namalayan na kasalanan pala yun. Yun pong lumuhod ng ibang Diyos-Diyosan, tumawag ng mga ibang pangalan na hindi Diyos, yan po ay tataksil po sa pananampalataya. Kaya nga kung ating balikan yung sa Old Testament, itong mga Israelita, ilang beses po silang nagtaksil sa Panginoon na sa pamagitan po ng pagsamba ng ibang mga Diyos-Diyosan. Yan po ang isa. Sa atin ngayon, marami hindi lang sa mga images, sa mga material things din na atin pong pinahalagahan. Mas pinahalagahan yung material things kaysa Panginoon. And then, yun, pagsisinungaling, di ba? Yan, ang isa din yan, madali nating makomit, yung pagsisinungaling. Pero mag-ingat po tayo kung anong klase pong pagsinungaling kasi meron namang example din na nagsisinungaling pero walang sinabi na nagkasala. Kagaya po sa example na ginawa ni Michal, yung asawa ni King David. Diba? Itinago niya si King David, nagsinungaling po siya sa papa niya. Yun, pagsinungaling din yun, diba? Pero kung tayo ay nagsinungaling tayo na talagang para sa kasamaan, talagang committing sin talaga yun, no? Kaya mag-ingat po tayo. And then ano pa ba? Yung
pagchichismis na hindi naman totoo or paninirang puri, no? Kasalanan din yun. And then, ito, very common ngayon na kasalanan, committing adultery. At saka yung pagkikipagrelasyon na yung bang boyfriend, girlfriend, tapos meron ng deep connection, no? Na walang blessings mula sa Diyos. Yun, kasalanan din po yun. Kaya mag-ingatan dahil ngayon sa panahon na ito, talagang marami pong nag-commit niyan. Kung noon marami, mas doble po ngayon. Lalo na very easy talaga mag-commit dito sa internet, no? Kahit dito lang sa internet. Mga words na mga sweet words na nandito po ang temptation, marami po sa internet. Lalo na kung sa malayo ang tao na malungkot, tapos nakakaano ng encounter ng mga taong magaling magsalita, no? Kaya marami pong temptation dito, kaya isa din po yan ang ating pag-iingatan. At ano pa ba, yung sa Ten Commandments, no? Pero natutunan ko rin na hindi pala sa magandang gawa ang kaligtasan sa pananampalataya talaga. Kahit pa nga sa yung sa prayers natin, ang itinuro din pananampalataya. Sa kaligtasan, pananampalataya din. Kasi sa Ten Commandments, wala ang perfect na nakakagawa nun. Kaya nagalit po ang Panginoon na sabi niya na hindi sa gawa ang kaligtasan, kundi sa pananampalataya. Pananampalataya natin kay Jesus Christ. At sabi naman nila na faith alone ang kaligtasan. Nandyan na ako sa faith alone. Pero kung faith alone ka na wala kang ginawang mabuti, questionable din po yan sa akin. Kasi ang paggawa ng kabutihan, yun po ang bali evidence na meron ka talagang tunay na pananampalataya sa Panginoon. Anhin mo naman yung sabihin mo, meron akong pananampalataya, pero ang gawain ay nabisyo, no? Walang pagbabago. Siyempre, hindi tayo hindi nakapaniwala, no? Kaya yun, may sinabi si Santiago na faith without work is dead. Ayon po ako doon. Dahil pag ang tunay na merong pananampalataya sa Diyos, meron talaga siyang gagawin para sa Panginoon. At mag-change po kasi yan may transformation. Kung masama siyang tao, babaguhin kasi yan ni Lord. At ang gusto ng Panginoon sa aking pagkakaunawa, kung tunay talaga tayong anak ng Diyos, yung kalooban natin, yung kalooban pala natin. Kasi meron namang marami ding Christian na naniniwala, pero yung inside po, para yung kagaya sa sinabi dito sa Matthew chapter 23 na yung sa labas lang ang nililinis, pero yung sa loob ay hindi nililinis. Kaya ang gusto ng Diyos sa atin ay ang loob ang lilinisin. Kaya ang dami nating dapat pag-aralan dito, mga kaibigan, kasi kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, hindi tayo makakaramdam ng takot. Kasi ignorante sa salita niya